Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Sa video na ito, tatalakayin natin kung alin sa dalawa ang mas mahalaga bilang isang gabay para sa ating araw-araw na pamumuhay at sa darating na kaligtasan. May mga panatiko na nagsasabi na ang Biblia at ang simbahan ay hindi na mahalaga kundi si Kristo lang ang tanging gabay para sa kanyang kaharian. Ang kanilang prinsipyo ay taliwas sa laman ng video na ito. Dahil sa loob ng video ay ipinaalam ng Panginoon kung ano ang kahalagahan ng Biblia at simbahan sa kaharian ng Diyos. Subalit, hindi natin maaring pangunahan ang Diyos sa kanyang kalooban, dahil may mga bagay talagang ginawa niya na mas matimbang sa kanyang harapan. Samahan niyo po akong muli hanggang sa dulo ng video na ito, upang susuriin ang mga mahalagang bagay na dapat nating matuklasan na nauugnay sa ating kaligtasan. Kwento at babala! Ang Biblia ay itinuturing na salita ng Diyos sa Kristyanismo, para sa karamihang Kristiyano lalo na sa mga born-again Christian at Protestanismo. Para sa kanila ay wala ng ibang gabay para sa pagpapahayag ng katotohanan maliban sa Biblia. Ang Biblia ay nagbibigay ng pag-asa sa mga Kristiyano sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan. Naglalaman ito ng mga pangako ng Diyos na lagi silang sasamahan at tutulungan. At ito ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng mga turo at paniniwala. Naglalaman ito ng mga kwento, tula, kasaysayan, at mga sulat na nagbibigay ng gabay sa pamumuhay at pananampalataya. Ang Biblia ay nagsisilbing gabay para sa maraming paniniwala sa pagtuturo at pagsasanay ng mga mananampalataya. Ang Iglesia naman ay nagsisilbing tagapag-ingat at tagapagpalaganap ng Biblia. Ang dalawang ito ay hindi maaaring magkahiwalay. Ang Biblia at Iglesia ay parehong mahalaga sa Kristyanismo. Ang dalawang ito ay magkakaugnay at hindi dapat tingnan bilang magkahiwalay, para sa maraming mga relihiyon. Para naman sa ibang relihiyong Kristiyano ang tunay na pananampalataya ay nakabatay sa parehong Biblia at Iglesia. Ayon sa maraming mga denominasyon, ang Biblia ang nagbibigay ng pundasyon ng Kristyanismo. Dito nakapaloob ang mga pangunahing turo tungkol sa Diyos, kay Jesus, at sa kaligtasan. Naglalaman ito ng mga aral tungkol sa pag-ibig, pagpapatawad, pagiging matapat, at iba pang mga birtud. Ang mga ito ang dahilan kung bakit halos ang lahat ng mga Protestante ay tinawag na Bible alone. O sa Biblia lamang umaasa na makikita ang katotohanan para maging gabay sa kanilang kaligtasan. Naniniwala sila na sa Biblia lamang matatagpuan ang mga kautusan ng Panginoon. Ayon sa mga pastor, sa talata ng Juan Kapitulo 17 versikulo 17, ay mababasa natin, "Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ang katotohanan." Sa talatang ito, minahal ng lubos ng mga Protestante ang Biblia bilang salita ng Diyos at katotohanan. Gayunpaman, may mga limitasyon din ang Biblia. Hindi ito isang aklat ng mga tagubilin para sa bawat sitwasyon sa buhay. Ang Biblia ay naglalaman ng mga prinsipyo at mga kwento na nagbibigay ng gabay, ngunit hindi ito nagbibigay ng mga tukoy na sagot sa bawat tanong. Maliban sa Biblia, naniniwala ang mga Kristiyano na ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng patnubay at karunungan sa mga sumusunod kay Hesukristo. Katulad ng ating sariling mga karanasan sa buhay ay maaaring magbigay ng mahalagang pananaw para sa pagbabago. Ang pagninilay sa mga karanasang ito ay maaaring makatulong sa atin na maunawaan ang kalooban ng Diyos at ang kanyang plano para sa ating buhay. Maging ang kalikasan ay maaaring magbigay ng inspirasyon at pananaw sa ating paglalakbay sa pananampalataya. At ang pagmamasid sa kagandahan ng kalikasan ay maaaring magpaalala sa atin ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kaya susuriin natin ang kahalagahan ng Biblia kung hanggang saan ang halaga niya upang magiging gabay para sa buhay ng isang mananampalataya. Isang halimbawa, ang Biblia mismo ang nagsasabi sa aklat ni Juan Kapitulo 21 versikulo 25, na siya ay may kulang. Ganito ang ating mababasa. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat,
sa palagay ko'y hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat. Huwag nating iisipin na itong sinabi ng Biblia na mga ginawa ni Kristo na hindi nasusulat ay walang kabuluhan para sa ating kaligtasan. Naayon kay Apostol Juan, mas marami pa ang mga ginawa ni Kristo na hindi nasusulat kaysa mga naisulat na. At kulang pa ang buong daigdig na para may kasya ang lahat. Ang nais ipahiwatig ni Juan na kailangan din nating matagpuan ang mga ito. Dahil ang Biblia ay kulang upang malaman natin ang buong kasaysayan sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin kung mahalaga para sa Kristiyano ang Biblia, mayroon pa palang mas mahalaga maliban sa kanya na siyang ganap na gabay para sa ating kaligtasan. At ang kahalagahan ng ito ay mismo ang Biblia ang nagpapatunay para sa kanya. At yan po ay walang iba kundi ang Iglesia. Ang tanong, anong mayroon ang Iglesia na wala sa Biblia? Unang-una, ang Biblia ay hindi nakapagbigay ng paliwanag kung ano ang nakasulat sa kanya. Sa Aklat ng Mga Gawa Kapitulo 8 versikulo 30 hanggang 31. Isang sekretarya ng reyna sa Ethiopia, ay nagbabasa ng sulat ni Propeta Isaias, ngunit hindi niya ito naintindihan. Kaya ang ginawa ng Espiritu Santo, ay pinadala niya si Apostol Felipe upang ipaliwanag sa kanya ang nasusulat. Dito natin malalaman na ang simbahan na tatag mismo ng Panginoon ang siyang may awtoridad upang magpapaliwanag kung ano ang nakasulat sa mga aklat ng Panginoon. Ito ang mas malaking kahalagahan ng simbahan o iglesia na papel para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya sinabi ni Kristo sa aklat ng Mateo Kapitulo 18 versikulo 17. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Dito ipinahiwatig ng Panginoon na mas mahalaga ang kanyang simbahan kaysa mga nasusulat. Dahil pag ang simbahan ay hindi natin paniniwalaan ay maaring isipin tayo na mga makasalanan. At tunay na ipinaalam ni Kristo sa atin na mas mahalaga ang kanyang simbahan. Dahil ito ay may awtoridad upang magpasya kung tayo ba ay iisiping banal o makasalanan sa pamamagitan ng kanyang awtoridad na galing sa Panginoon. Kaya kung ang simbahan ay ating itatakawil, ay para na rin na itinakwil natin ang Panginoon at ang Ama na Diyos. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Lucas Kapitulo 10 versikulo 16. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Sa talatang ito ay sinasabi ni Kristo kung gaano kamahalaga ang simbahan para sa Kanya at sa Diyos na Ama. Kaya, noong umakyat na ang Panginoon sa langit na mababasa natin sa aklat ng Mateo Kapitulo 28 versikulo 20. Ito ang sinabi niya sa kanyang simbahan na iniwan dito sa lupa. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi po Biblia ang inutusang ng Panginoon upang nagturo sa lahat ng tao sa mundo. Dahil alam ni Kristo na nasa kanyang simbahan ang ganap kaalaman tungkol sa kaligtasan ng mga tao. At ang katibayan nito ay mababasa natin sa unang sulat ni Juan Kapitulo 2 versikulo 20. Ito ang sinabi, ngunit ipinagkaloob sa inyo ang banal na Espiritu, kaya alam ninyong lahat ang katotohanan. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan kundi dahil sa alam nyo na. Dito malalaman natin na para sa tunay na simbahan, ang mga nasusulat sa mga aklat ng Biblia ay isa na lamang pagpapaalaala tungkol sa mga ginawa ni Jesus. Dahil ang buong katotohanan ay nasa kanyang simbahan. Na mababasa sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15, upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao. Sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Sa talatang ito ay malalaman natin na hindi po totoo ang pinaniniwalaan ng mga Protestante. Na ang Biblia lamang ang kasangkapan ng katotohanan. Kundi ang iglesia na tatag ng Panginoon kay Apostol Pedro doon sa Jerusalem. Ngunit para sa hindi tunay na simbahan, ang mga nasusulat sa Biblia ay bago para sa kanilang paningin.
Kaya may mga protestante na nagsasabi na mas mahalaga ang Biblia kaysa relihiyon. At yan ay isang malaking kamalian dahil si Kristo po ay hindi magpapakamatay dahil lamang sa Biblia kundi dahil sa kanyang simbahan. Yan ay mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa Kapitulo 20 versikulo 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. At wala pang Biblia ay naging mahalaga na para kay Kristo ang kanyang Iglesia. Na mababasa natin sa Aklat ng Kolosas Kapitulo 1 versikulo 18. Siya ang ulo ng Iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan, upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Dapat nating tandaan na ang Biblia ay isa lamang produkto ng nauunang simbahang Katoliko. Ibig sabihin, may simbahan na bago pa man nasusulat ang mga aklat ng bagong tipan. At taliwas ito sa paniniwala ng maraming relihiyon na ang Biblia umano'y isinulat ng individual at hindi ng Iglesia Katolika Romana. At ang responsibly na nag-compile nito mula sa iba't ibang aklat ay ang Katoliko sa pamamagitan ni San Hieronimo. Sa taong 4 na siglo, nakauna-unahang at nagngangalang Latin Vulgata na Biblia na ayon sa Grolier Encyclopedia Volume 4 pahina 117. At sa taong 405 ay official ng pinaalam ng simbahan na ang Latin Vulgata na Biblia ay basahin ng mga Katoliko bilang pag-alaala sa kasaysayan ng mga ginawa ng Diyos. Dahil dito si Martin Luther na siyang ama ng mga Protestante ay nagsasabi sa kanyang aklat na pinamagatang His Commentary on John 14:6. Ito ang sinabi niya, na tayong mga Protestante ay walang kaalam-alam sa mga salita ng Diyos kung wala ang Katoliko. At mula sa Biblia na Latin Vulgata, ay nagsilabasa na ang maraming mga version ng Biblia na gawa ng mga Protestante. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood, hanggang sa susunod.